walang pinapalampas sa sandali. Etong si Clara Rain Castro, mga kababayan, pagdating sa mga Duterte. Akalain nyo, holiday mga kababayan, siguro nagtampisaw pa ito sa mga tubig baha na kinolekta nila. Baka nagbakasyon ito mga kababayan dahil long holiday. Abay, nagsalita si VP Sara. Ang sabi ni VP Sara, bineso-beso daw siya ni Ngagba. At naamoy niya, 10:30 pa ng umaga, amoy alak na si Bangag, mga kababayan. Ang sabi ni VP Inday, yan ang failure. Dahil kinutya na mga kababayan nito si Clara Rain, si VP Sara Duterte, na failure daw siya, si VP Sara, sa pagiging DepEd Secretary. Ayun, ginantihan ni Sara, mga kababayan. Sila naman ang luhaan. At ang masama pa dyan, mga kababayan, sa halip na sagutin kung totoo bang lasinggero si BBM o hindi, ay ang inaway nitong si Clara Rain Castro ay ang tatay ni VP Inday, na si Tatay Digong, na nakakulong ngayon sa ICC. Daig pa si Vice Ganda, mga kababayan. Eto, direkta talaga niyang dinamay si Tatay Digong. Nitong si Clara Castro, walang hiya, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Pinalaga ng Malacanang ang panibagong aligasyon ni Vice. Grabe! Wala pa isang oras, mga kababayan, palag agad. Kahit walang office, mga kababayan, na holiday. Ang sarap ng buhay nila with pay. Nagpa-interview si Sara, mga kababayan, sa The Netherlands. Ayun, pumalag si Clara Rain. Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, target umano ni VP Duterte ang pagkapangulo, kaya sinisiraan niya ang kanyang dating running mate. Wow, target sa pagkapangulo. Patagal lang nakalaan kay VP Inday ang pagkapangulo. Siya lang ang tumanggi. Pasalamat nga kayo, Bangag. Pinagbigyan kayo ni VP Sara dahil sa tingin natin, mga kababayan, ang rason nun, nung hindi tumakbo si VP Inday, ay unang-una, mukhang hindi pa siya ready, mga kababayan. At pangalawa, sa ngalan ng delikadesa na presidente na ang kanyang tatay, tapos ipapasa niya sa anak niya. Yan ang napakalakas na dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam natin yan Hindi lang sinasabi ng mga Duterte, mga kababayan. Pero itong si VP Sara, hindi niya ambisyon yan, mga kababayan, maging presidente. No. Private person ito si Sara, mga kababayan. Ayaw nga niyang nakikipaghalubilo dati. No choice lang siya, mga kababayan, dahil siya ang gusto ng taong bayan. Yan at iba pa sa Express Report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. 10:25 or 10:30. In the morning, ha? Ito yung sinabi ni VP Inday, mga kababayan, kanina. In the morning, amoy alak siya. Amoy alak na! Bineso-beso kasi si VP Inday, mga kababayan. Ang kapal ng mukha. Ang dilaw pa naman ang ngipin, mga kababayan. Binabeso-beso si VP Sara. Naamoy ni Sara. Amoy alak to. Umagang-umaga, mga kababayan. Kargado. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak ka na. Amoy alak na, 10:30 pa lang. Eto, mga kababayan. Kahit wala siyang walang Malacanang press corps. Ewan na natin kung saan. Baka tumawag ito sa media, mga kababayan. Hello! Narito ang sagot ko! Nakakainis! Nanginginig yan si Clara Rain Castro, mga kababayan, kapag hindi yan nakakaganti sa mga Duterte. Parang yung trililing Parang lukaret, mga kababayan, di ba? Nagsisigaw yan sa presinto Sa dati. namang pahayag, pinabulaan na ng Malacanang ang akusasyon na iyan ni VP Sara. Banat ni Palace Press Officer Banat! Kailan pa hindi bumanat yung asong ulol ito, mga kababayan. Hindi daw siya atakdog, tapos kahol ng kahol. Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Sige, patunayan natin. Tawagin natin si BBM. I-test natin, para magkaalaman. Lalo't mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte Anong kinalaman ni Tatay Digong dito, mga kababayan? Bakit mo dinadamay? Alam natin, mga kababayan, ito si Clara Castro, kaya yan napanatili sa pwesto, mga kababayan. Pang-asar sa atin. Yes, aasar tayo, pero aasarin din natin, mga kababayan. Hindi tayo, magpapaasar lang. Aasarin natin sila lalo. Lalong lalalim ito, mga kababayan, ang sugat na ito. At sinong talo dito? Si Bangag, mga kababayan. Dahil, ultimately, si Bangag ang presidente. Nagre-reflect, mga kababayan, sa kanya lahat etong mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Asar tayo dito, pero asar din sila sa atin, mga kababayan. Tabla lang.
Sila ang Umaming talo expert dyan. siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Dinamay pa si Tatay Digong. Si Tatay Digong daw ay intrigador. Yung mga biro ni Tatay Digong, yan ang ginagamit ngayon ni na Claire Ring, anti-Claire, na mga depensa para i-counter kay Sara. Giit pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil Hoy, matagal nang sira si BBM, wala na ikakasira. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Eto na nga, flood control mga kababayan. Umamin. Ikaw din. Nating tulos itong mga taong ito mga kababayan. Wala na itong mukha. Kaya kung ano-ano mga kasinungalingang pinagsasabi. gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Hoy, kung gustong palitan, matagal na Claire Ring. Hinahayaan na nga lang kayo hanggang 2028. Pero wag kayong umabuso. Patuloy kayo hanggang 2028. Pero babantayan namin ang mga kabalastugan nyo. Pero after 2028 mga kababayan, kung hindi yan bababa, ang AFP hahayaan. Wala na talaga ang bayan nito mga kababayan. God save the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline. Nagbabalita. Claire Ring kahit holiday, nagbabalita. Sasagot sa mga Duterte dahil hindi ako makakatulog kung hindi makaganti. Ay, animal. Samantala, Alam mo, in fairness, maganda yung pamamalakad ni Senator Dante Marcoleta. Marcoleta. Oo, kontrolado Napakaganda niya. mga kababayan, nung Hindi pa ulit-ulit. pagkahandle ni Senator Marcoleta talaga sa hearing. Abogado kasi mga kababayan at magaling. Klaro mga kababayan, madaling maintindihan. Natutumbok niya ang mga dapat itanong mga kababayan. Yung mga question. Mabilis mabilis. Tsaka hindi siya naghihintay ng sasabihin sa kanya. Yes, oo. Medyo Alam mo kung anong gagawin talaga mga kababayan, Senator Marcoleta? Hindi yung kagaya ng ibang mga senador mga kababayan nga. Walay mga kababayan kung mag-hearing. Diyos ko, paano naging firm senador? siya, pagkatingin niya binobola siya, pero ginagalang ang karapatan ng lahat ng tao. Yan. At syempre, ang higit Si Mangga mga kababayan na late. Ayun, inanunsyo. Late ka na naman. sa lahat, as in-announce usual. niya, di ba? Antimano sa kanyang opening Sa Amy statement. Marcos. Gagalangin ang lahat ng rights, including the right against self-incrimination, the right to counsel. Ayun. Yan. At maganda yung mga tanong. At ang maganda dyan, pinagpaliwanag yung DPWH. Di ba yan ang sinasabi ko palagi? Hindi pwedeng kontraktor lang. Nandyan ang DPWH. Kasi kung ikaw ay kontraktor, hindi ka naman Dahil may ano pa daw mga kababayan Di ba? Doon sa report ni Lacson, mga kababayan, ang DPWH, tumataginting na, ilang percent nga ba yun? 5 to 15? Ganyan kalaki. pwedeng basta pumasok di ba? Nang walang final say. Oo, nang walang final say. Ibig sabihin, ng DPWH. Oh, yeah. Alam nga naman, bigla kang, ako gagawa ng kalye, gawin Correct. natin. Hindi pwede yun. Yan ay, di ba, may disenyo, Opo. may bidding, may qualification, merong inspection, at yung bago mabayaran. Sila yung magbibigay ng talaga kung sino yung para dito, para doon, di Oo, ba? ang nakikita lang natin dyan kasi, nabibigla ako. Yung iba kasi, pag tinitignan mo, legitimate na mga contractors naman. Pero may Wala natin mga kababayan kung malinis ba? Mayroon pa bang natitirang malinis na kontraktor talaga? O baka dahil yan na ang kultura dyan mga kababayan, yan na ang ginagawa nila, akala nila normal na lang yan. yung tinatanong ni Senator Marcoleta, di ba, hardware lang siya, biglang lumaki na. Maliit na hardware lang mga kababayan. Sa Makatuwid, hindi pa nga hardware daw. Parang kawayanan lang daw. Kawayan. Tinitinda. So, yun ang tinitingnan natin, bakit Lumber biglang yan. lumalaki. At ang dapat dyan na sana ay mangyari, Umabot, mga kababayan, ang kanyang maximum bid up to 40 billion na pwede nang sungkitin. Wow, win. may mga local officials man lang, local officials na Namamagitan sa kanila. yung imbitahin, Imbitahin pagpaliwanag. Di ba, may ibinigay tayo rito ang mga top na mga probinsya. Sap na mga. Pagdating sa infrastructure at number 1 nga dyan yung Bulacan, di ba? Flood control. Bulacan. Ang daming ghost, mga kababayan, sa Bulacan. So, yun po, tingnan natin yung mga top 10 na mga
flood ng mga probinsyang may flood control projects. Opo. At yun nga ang nagtataka ha, ito ang dapat na tignan natin. Pagdating sa flood control, very valid po yung puntos ni dating Senate President at ngayon Senador Mig Zubiri. Mig Zubiri. Buti pa si Zubiri nagpa-drug test na mga kababayan, ano? Si BBM kailan kaya? Sabi pa ng isang buhaya, mga kababayan na congressman, ano daw? Nakakawala daw ng dignidad na magdidemand tayo ng drug test kay BBM. Ano nakakawala ng dignidad doon? Maibabalik nga ang kanyang dignidad, mga kababayan, kung negative siya, di ba? Yung NEP, di ba, kaya nga National in-explain ni Expenditure. Secretary Bonoan ng DPWH. Opo. Di ba sabi ko nga, bakit ang DPWH ay dapat panagutin din, di ba? Yeah. Okay. Dapat lang. Kasi nga, pinapaliwanag ni Secretary Bonoan, di ba, it all starts, di ba, pinaliwanag na natin yan. Yes. Ang GAA naman, baka akala nila, nanggagaling spontaneously from the House. Kasi, sinabi natin, the House holds the power of the purse. Pero, parang ano yan parang misis mo at saka, yung dapat parang mag-asawa. Yes. Sasabihin nung misis mo, eto ang budget natin eto ang gagastusin natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sweldo nung maid, di ba? Yes. Opo. Pampabeauty ko, yan, Pampabeauty diba? ko, Bako ng mga bata, etc. Yang misis, yan yung Pangulo. Opo. At magsusumiti siya sa Kongreso, sa House, ng National Expenditure Program. Opo. Ito ang priority ko, edukasyon. Ito ang parang wish list yan Parang, honey, ang pangmatrikula natin ay ganito ang budget. Ang ating pang-kuryente ay ito ang budget. Opo. Yan. Panggawa noong bubong para hindi tumulo, yun ang flood control. Ito, Ang budget. ganda Yan. Tapos mga kababayan, ang master plan wala. Lumalabas ulit mga kababayan na nagpatayo ng bahay na hindi alam kung saan ang kusina. Okay. Pupunta yan sa lower house. Lower house. Ang lower house titingnan. Ang problema, sabi ni Senator Migs, pagdating sa lower house, sasabihin ng mga miyembro, teka muna, bakit ang laki ng matrikula? Liitin natin yung matrikula. Oo. Lagay natin lahat sa pangpapagawa ng bubong, yung flood control. Bubong lang. Iyon. Binawasan yung Tinanggalan ang baon mga kababayan para sa mga estudyante para ipangtapal doon sa bubong mga kababayan na butas-butas. matrikula. Huwag na silang magmatrikula. Bubong niya lang. Oo. Parang ganun. Bubong na lang. Oh. Oo. Di ba? Opo. Mag-public school na lang yung mga bata. Huwag Na nang private. magmatrikula sa private. Oo, yun ang problema. Iniiba. Yung priority na edukasyon, yung health, binabawasan, nilalagay sa flood control. Yan. Yung mga flagship projects ng Opo. Pangulo, let's say, yung subway. Subway, supposedly mga kababayan doon sa talagang master plan ng subway 2027 matatapos yan. Ngayon mga kababayan, ang sabi 2032. Hindi na daw kakayanin mga kababayan sa panahon ni BBM. Kung kakayanin man lang, isang istasyon lang siguro mga kababayan. Pero ang original, tapos na yan. 2027 dapat the whole subway system. Yung PhilHealth, Opo. di ba dapat yun automatic may appropriation from sin taxes. Tinatanggal nila. Opo. Saan nila nilalagay? Ayan. Sa flood control. Oh, no. Sabay, Eto, kababayan, yung butas. sa military, pambili ng mga tangke, mga barko. Huwag na tayong bumili ng bagong barko. Lagay na lang natin sa flood control. Puro flood Grabe control. pala. Bakit? Kasi nga, doon sila kumikita sa flood control. Yung mga flood control projects na mahirap i-audit. Yan. Ang gusto ni Senate Madali kasi nilang maloko doon sa flood control mga kababayan And then yung kukuha nilang pera, pinambibisyo. Zubiri, Yeah. pag-submit ng NEP, sino doon sa House of Representatives na nagbawas ng para sa edukasyon, nagbawas para sa health, nagbawas para sa defense at may alitan nga tayo with China, binubuli tayo.
Di ba? Yun Dati-rati, dalawa lang silang nag-decide daw mga kababayan, sabi ni VP Inday. Zaldico at Tambaluslos. ang mabilgat na ginagawa ng House. Nire-realign nila. Plus, nirereklamo ni Congressman Ungab. Dapat daw yon, halimbawa, sinabi ng presidente, eto, ganito ang budget. Opo. Pwede mong bawasan yon, pero wag na wag mong dadagdagan. Ayun. Oo, kasi dapat ka nga Grabing insertion. inaayos mga mo kababayan. Grabe. na balanse yung budget, hindi yung overspending ka. Hindi yung magsasubmit ang Malacanang ng X amount, ang iyong X i-increase ay amount? X Oh. times 200, 300% yung Oh my isang God. item. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab. Tinatanggal sa iba. In history mga kababayan, no? Sa panahon lamang ni Tambaluslos bilang speaker, grabe, tumoble, tumiple, multiple times ang fold mga kababayan sa kanilang increase sa budget. Nilalagay sa iba. Merong automatic appropriation yon. Meron daw 14 na batas na may automatic appropriation para sa mga iba't ibang mga priority projects. At isa nga dyan, yung Priority PhilHealth project. na kinukuha dun sa mga taxes on liquor, cigarettes. Hindi nga binigyan. Zero mga kababayan. Dahil ang sabi nila marami pa daw savings. What? Bakit pinapakialaman daw yon? Bakit ginawang zero ang Zero. budget ng PhilHealth Subsidy. pagdating sa kinukuhang revenues from the sin taxes, so-called? Hindi sila makasagot mga kababayan, tinanong ni Lacson. Alam niyo na pala na hindi pwedeng isupersede mga kababayan ng general law ang special law. Hindi nakasagot mga kababayan ang yung mga lumang senador Yun na ang pumirma. mabigat. So yun ang kinagagalit ni In Senator fairness mga kababayan na hindi po pumirma yung mga Duterte senators mga kababayan doon sa budget last year na pinakakurakot. Subiri. Puro Naging- irregularities daw pagdating doon. Oo, tama. Malungkot yan. Maraming problema yan. Pero alam mo ba, nagulat ako rito sa isang headline na ito. Opo. Nakalagay, 5 nahuli ng PIDEA sa drug den. Kala ko si Delima. 5 pa. Hindi pala. Pangalan lang. 5 tao. Yun pa naman mga kababayan ang issue ni Dilima no tungkol sa kalakaran sa illegal na droga. 5, kala ko Delima lima lang. nahuli ng PIDEA. Hindi pala. Hindi Lima Akala ko lang. si Delima. So yun ang mabigat na nangyari dyan. Opo. Okay. So, ang nangyayari tuloy, kita mo ang nangyayari sa ating bansa. Ito, nakakalungkot Opo. Tayo ay nangangamote na naman. Kamoteng Kaya sabi ko kahoy. ano ba yung national fruit natin? Mangga, di ba? Yeah. Di ba mangga? Bakit ang national fruit Ay, natin di. kamote? Kapalitan natin. Nangangamote Kasi na. nangangamote. Nangangalabasa mga kababayan. Ano naman, ang Pilipinas, prutas bang kamote? Hindi yata Prutas bang kamote? Parang hindi. Hindi. Parang gulay. Vegetable siya. Siya. Wow. Parang ano po yan potato. Sweet potato. Kamote. Root Oh, crops. Root crop, Root kamote. crop, yes. Pero ba't yung kanta? Veggies. Alam mo ba yung kantang yon? Ano po? Yung Eat Kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you utut. Utot. Oh. The more you utut, the better you feel. So eat kamote, the musical fruit. Oh. Ayan na. Musical ay mapakatot ka. Anyway, kaya napag-usapan yung tuloy yung kamote, eto na naman Opo. Mayroon pala ang mga paggastos sa mga bagay-bagay, sa mga proyekto ng isang gobyerno na may international standard. May recommendatory International naman po, hindi naman standards. mandatory. Katulad, pagpalagay na natin, o hindi pagpalagay, katulad ng, let's say, yan, pagdating sa edukasyon. 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 Yan. Ayon sa UNESCO, yung United Nations Yeah. yung cultural chuchu. Basta may ibig sabihin yung UNESCO Dapat 4 to 6% Kalimutan. ng gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon.
At nakalagay naman sa ating saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Number Dito one. pala sa Pilipinas, DPWH, last year mga kababayan. 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon, binabawasan pa. Binabawasan. Yung iba. Di ba? Niloloko Yung ayuda talaga mga kababayan, no? Walang silbi, mga kababayan. Okay lang yung 4Ps dahil identified mga kababayan yung pagbibigyan. Itong ayuda kahit sino na lang, walang mga kababayan guidelines kahit sino pagbibigyan. tayo, di ba? Dadaan pa sa mga buhayang Pagdating kongresista. naman sa Normal. social welfare, Opo. 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization para sa proteksyon yung mga mahihirap. Yeah. Yung mga Mahihirap. sinasabi ni Manang Lenny, Manay Lenny, Laylayan. Mga laylayan. Mga laylay. Dilayla. Ayan, Layla, tayo, bibigo. 2.2% lang. Di ba sinabi natin, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed Na hindi Wow. alam. na Grabe. ginagamit, na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga dole-out kesa sa budget ng DSWD. At ayun, yung talagang mga kababayan, no? Nung sa proposal nila sa 2026 budget, around 10% ang budget, mga kababayan, dadaan sa mga kamay ni Bangag. Dadaan, sa kamay ng Palasyo Malacanang. Ha? Bakit dadaan pa sa kanila? Ganon! Ayan, ghost Oh, project hindi. kasi. Ghost. Dapat direkta na mga kababayan sa mga ahensya. Yan, nagagamitin na naman yan mga kababayan. At ewan lang natin kung lahat ba napupunta sa proyekto o baka sa mga mahiwagang bulsa. Maraming mumu. Pagdating naman sa World Health Organization, Okay. sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Ayun. Oo. Ngunit tayo, Magkano? sa National Expenditure Program, Opo. Ang health, 1% lang. my goodness, 1% lang. Oo, parang kinukuriputan tayo. Tapos ang pondo na PhilHealth, nilamon pa. Oo. Kinukuruputan tayo. So, pagdating sa healthcare, pagdating sa edukasyon, Edukat yan. pagdating sa social protection, nangangamote ang Pilipinas. Kamoteng kahoy, the Pero may musical good news fruit. si PBBM dyan, di ba? Ano yun? Zero bill. Oh. Hindi nga, paano mga isisiro bill? Magandang news yan, di ba? Pinuri na natin yan, Opo, in-explain na opo. natin yan. Yun nga. Pero sana hindi lang yan. Aha. Kung hindi nila kinuha, Paano yung nagpa-private? Hindi 0 billion mga kababayan. Kahit pa sa sa public hospital ka mga kababayan, private room ang kukunin mo. Wala kang 0 bill. Doon sa ward mga kababayan, punuan yan eh. yung pera ng PhilHealth at kung saan-saan katsurbahan nila, kinuha, nilagay, hindi dapat ganun lamang. Maganda. Pero sa Davao City mga kababayan, sa ano nga ba yung ospital? Pinakamalaking ospital sa Pilipinas, andun sa Davao City. Southern Philippines Hospital. Matagal na yung 0 bill mga kababayan. Simulat naupo si PRRD doon. Dahil mayroon silang programa doon mga kababayan Lingap, na nagka-cover mga kababayan sa mga hospital bills. Diyan dapat napupunta ang mga ayuda mga kababayan. Hindi yung kung sino-sino lang ang pagbibigyan tapos yung talagang nangangailangan hindi nabibigyan. Thank you na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo at ikaw ay may ka-share na sa kwarto ay 0 bill. Oh, yeah. Ngunit siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, Pwede pa siguro kahit sa may kasi private. dito, di ba sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC run hospitals, yung mga malalaki. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama nun sa zero chuchu nila. Ay, gano'n. Oo, kasi nga, kulang pa rin. Noon na lang nagka-skandalo, saka sila nagkukumahog na maghabol. Ayun. Nasasabihin, hindi! Para lang sa zona yata ginawa yan Parang yung 20 pesos na bigas. May 20 pesos na bigas, pero 20 pesos ng bigas, hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Oh, yun. Yun ay subsidized. Subsidized. Hindi
33 pesos ang mga kababayan. Presyo nun pagbili nila. Mapapamahal pa mga kababayan dahil gagastos pa dahil i-deliver galing sa mga kababayan. National warehouse. I-deliver pa. Mayroon pa silang mga programa mga kababayan bago mamigay. Mas mahal pa yung mga tauhan ng Bagoong Pilipinas, andun pa, picture mga kababayan with all that. Tapos para pang magpifiesta afterwards dahil nakabenta ng 20 na bigas. Lugi ang gobyerno. Sa totoo lang, lokohan mga kababayan. Lokohan. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Gano'n. Talaga. Ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yun, parang dole out din yun. Hindi dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. In other words, Hindi kasi nila binibitawan niyang mga kababayan, kahibangan dyan sa 20. Pwede natin niya kalimutan mga kababayan kung hindi lang. Inulit-ulit talaga ni BBM at pinilit. Ay nako. pakitang tao na naman. Tao na naman. Mga Kaya maligno. lang sabi nitong si Pagdanganan, yung budget secretary natin. Opo. Kasi daw, pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang maganda dyan, i-balance yung budget, yung billion-billion sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Talagang ang kurakutan dapat alisin mga kababayan. Sapat ang ating pera kung wala lang pangungurakot dyan sa mga buhaya. Di ba? Yung sa akap, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. Kaso Hindi mo, nila yung magagawa. 40% yung sinasabi, 40% pa lang ay see? natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee. Hindi, baliktad. 40% na lang ang natitira. 60% ang nakukurakot mga kababayan, sabi ni Lacson. Swerte pa nga daw kung mayroong 40% eh. Et cetera. Nasabi nga ni Mayor Magalong, ang natitira mga 30% na lang. 30 to 40%. Swerte na kung mayroong 40%. Mabigat ang laban. Mabigat ang laban. Ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Naku, Kung ibabalik naku, mo yung 70% na walang kurakot, aabot yan eh. Hindi mag-exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba. Oo nga Nagguba ang ating Nagiba. mga proyekto. Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. Yan. Para na daw mga mga kababayan, pulburon. Paghawak mo, durog agad. Kawawa naman tayo. Ngayon, Pwede nang singutin daw. Diba? Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Poverty alleviation. Walang ginawa yung Philippine Presidential Advisor on Poverty Alleviation kundi maghamon ng kantaha. Sigado nakahaka mga kababayan. Paano mo masusolusyonan niya na in the first place hindi niya ina-acknowledge na mayroong poverty? Hindi naman Nakahaka daw. Hindi pwede yung mga palliatives na Tapos eto, kaya alam kay Atty. Topacio mga kababayan. Hinamon si Atty. Topacio ng kantahan. Anong kinalaman niyan sa mga problema ng bayan, Gadon? wala naman kasi Bobo! Talagang bobo ito si Gadon mga talagang kababayan. expertise si kasamang Larry para sa poverty alleviation. Ang natatawa Siya ang naalibyuhan mga kababayan ang kanyang pagka-poverty. Siya ang umangat. Sama-sama tayong babangag muli. Talaga, at saka puro kasinungalingan. Ito Milyones ang sweldo ni Gadon mga kababayan yearly. Millions and millions of pesos. Walang silbi sa tingin natin mga kababayan. sasabihin niya, eto lang nakakahawa yata etong gobyernong to sa pagkasinungaling. Hindi naman dati sinungaling Liar. si Paring Larry eh. Kita mo, sasabihin niya nakulong daw lahat ng kliyente ko. Nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Sinungaling mga kababayan. Talagang sinungaling yan si Gadon. Di ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Oo nga. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Oo nga. Liar mga kababayan Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Wrong Yan. mistake siya dyan. Wrong mistake. Bago kine-claim niya na siya Liar eh. Haka mga kababayang utak. ay Gadon. abogado ni Kaya nga natanggal bilang abogado. Pangulong Arroyo. Di ba laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit, alam nyo, eto
magbibigay ako ng 1 milyon sa kahit sino magpapakita sa akin na Sige, challenge natin yan. 1 million. siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo. So hindi pala. Fake news pala siya, mga kababayan. Nag-assume lang na lawyer ni Arroyo. Tapos, hindi pala napakita sa korte. Mayroon kayong 1 million. Prove na naging lawyer ni Arroyo yang si Gadon at pumunta talaga sa korte at nakipagdebate. Or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear. Kiniklaim na abogado siya. Ugag talaga si Gadon, mga kababayan. Tambay-tambay. Pero never siya nag-appear sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung Dahil tsura pala ni Gadon, talo na sila, mga kababayan. Bakit ba si Mr. Bean dito? bakit ayaw siyang papirin. Mr. Bean ng Pilipinas, mga kababayan, si Gadon ng tsura. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Anyway, nabanggit ko Hindi yan. nakakabagtaka. Ugali pa lang, mga kababayan, walay na. Hindi dahil sa kung ano pa man, naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. Matindi? At dito bagamat ako alam nyo naman hindi ako natutuwa talaga kay Rizon Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, okay siya sa akin. Anong ginawa na mabuti? Mayroon palang ginawa mabuti si Virus? Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, oo nga. If I know, nakikisakay lang yan, mga kababayan, dahil hot issue, nagpapabango. ang ginagawa, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga Yes, pati bata. Oo, mga bata. Lahat naman, mga kababayan, ayaw dyan sa gambling. Majority ng mga Pilipino, ang gusto lang yan, yung mga sugarol. Kahit pa nga ibang sugarol, gustong mawala yan, mga kababayan, dahil napapadali ang pagkalugi nila. Ang may gusto lang yan, mga kababayan, yung mga nakikinabang. May-ari, doon nagtatrabaho sa e-gambling. Pero masama yan, mga kababayan. Bisyo yan Walang magandang maidudulot away ng yan. mag-asawa. Nagnanakaw, nag-hold up. May pulis pa nga ng hold up, mga kababayan, dahil sa e-gambling. Eto. Di ba, hinigpitan na ng BSP. Sinabi, tanggalin nyo na yung e-wallet ng mga bangko yan sa banking. Para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga, sabi nga nila talaga, if there's a will, there's a way. Kung may paraan. Kung may ginawa gusto, nila? May paraan. Ano ginawa? Diba? Kung ayaw, may dahilan. Akala natin wala na. Dahil pumalag di ba sa GCash may link, mga kababayan? Isang pindot lang, ando na ka na. Nagsusugal ka na. Ano ang way ng mga animal, mga kababayan, para maibalik Eto, yan? Tinanggal na nga sa mga e-banking, di ba? E-wallet. Yes, so, hindi ka na pwedeng magbayad, Tapos, magpusta using yung mga mobile banking mo ng mga bangko. Yan, mamaya may guest tayo from the PDIC. Titignan natin yan. Ang ginawa naman itong mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce. Katulad ng Viber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala. Pwede na sila pati sa Lazada at Shopee. bayad. Naluan na. Ayun na. Ipatawag na naman yung mga animal na yan. Grabe talaga, no? Katulad nito Sumusobra na. At di ba, sabi nila, bakit ang pagkor daw kengkoy? Malulusot pa na naman yan si BBM niyan, mga kababayan, dahil wala kasing talagang will, mga kababayan, na genuine will na labanan ang mga problemang iyan. Napakasarap lang Ngayon lang yan, mga kababayan, galitan. Later on, pabayaan na yan. Di ba merong prohibition dati? Hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minuto ako, online. nag-visit ako Minsan may pinapanood ka Lumalabas Biglang sa'yo. lalabas na lang mga online gambling. Opo, nagpapapa Nakakayamot kasi. Grabe, mga Diyan si estudyante. Ivana Alawi, si AJ Raval. Yung pang mga hot babes, mga kababayan. Alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Okay lang yung si Ivana at saka si AJ Rabal dahil maganda sa matang tingnan, mga kababayan. Pero yung kabayo talaga, lalabas sa i-endorso ng gambling tsaka nakabikini. Sarap gawing tapa, mga kababayan. Oo nga. Pakain sa Pambihira naman buhaya. Oo nga. Viber, yung mga ganitong apps, pwede ka Andun na na sila. magbayad doon. Di useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, pagkor.
Ang problema sa PAGCOR, kahit Total ban hindi na. naman lang ngayon even before, even sa previous administrations, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero Cow. ngayon, Mas since matindi. pinakamatindi. Grabe. Dati Oh, naman man. hindi ako nakakakuha. Under Marcos administration, mga kababayan, na tatak. Right from the start, issue ng kurakutan. Ito na napala Mga natin. advertisement. So, Pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat-maya ayan Ano, nakakatawa ko. Kumbaga, lumalapit na sa yung Habang tukso. dinidiscuss natin yung e-gambling, yung pumasok tong e-gambling Mario dito. Joseph. Ang sexy ni Ivana Alawi, Grabe, yun ang grabe. mabigat. ano yung, sino mo yung magsabi, mga kababayan, na ano? Totoo ba? May anak na daw si Ivana, sabi nung si Christopher Min ba yun? Tinatago lang? O baka fake news yun? Oo, na nangyayari. Ito si Ivana, no? Sobra-sobra na ang kanyang kita, mga kababayan, dyan sa social media. Bakit pumapatol pa rin siya sa gambling-gambling na endorsement? Tapos, nalilink pa siya sa mga wrangler, mga kababayan, ng mga politician. Ay, nako. Sayang. Sayang kay Ivana. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy. Huwag yan matabunan itong controversy ng mga flood control kasi this is Grabe, equally kayot ka ng kontrobersiya, mga kababayan, no? important. Yes. Kasi moral character po. Kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos, No, scatter, mga kababayan, piso-piso ang tayo. sa halip na gamit nila. ipambili ng pagkain, ipambili Wala kang laban dyan dahil computer ang kalaban mo. ng ballpen, notebook, sinusugali. Scatter. Oo, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling. At may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao. Kaya nga lakas ng kita ng casino So dapat po, tingnan natin to. At sa notang yan, mga kasama. At sa notang ang kabayan- yan, anong masasabi nyo dito? Post your comments below.